Okay, so ito ho yung ano, sinasabi ko sa inyo na base na rin sa sinabi ni Sunny Matula kanina, 'di ba? Na dapat ay nakikipagkaibigan din tayo hindi lang sa US, sa Japan, Australia, etc., etc. And then ito rin yung isang bagay na I would say paiyak na naman po sa mga DDS katulad nito ni Harry Roque na panay angal-ngal. Hindi lang si Harry Roque, 'di ba? Sila ano, pangalan nito yung dating tauhan ni Gloria Arroyo. Oh, marami pa, 'di ba? Na mga DDS na obvious talaga namang puro mga makachina. Ngayon, kailan lang na pag-uusap po ni Donald Trump at saka nitong mataas na opisyal ng Japan, si Ishiba, tinawag po nilang pirata ang China. Okay, sabi diyan sa balita ha, Trump, Ishiba, Islam China's Sea Foray. Ang ibig sabihin po ng foray, pamimirata. Totoo naman yung ginagawa ng China, di ba? Pamimirata dyan. Nagpalakas ng puwersa tapos mambubuli. I-overpower nila yung mga kasama nilang nakikinabang dyan sa West Philippine Sea. At saka hindi lang din ho yun. Lumalabas pa sila, umaabot pa ng Pacific Ocean, nakakarating pa sila ng parting gilid ng karagatan ng, that's a Bobby Tiglao, thank you, Gregorio Cruz. Now, going back, nakakarating pa sila dyan sa may bandang gilid ng Latin America, di ba? Ilang beses na huhuli yung mga barko nila na illegal na nangingisda sa exclusive economic zone ng Venezuela, ng Venezuelan water, ng EEZ nila. Hindi lang yun, marami pang mga lugar. Diba? Tapos na yung military submarine nila, dinaig na nga nila yung China, yung Russia sa pagiging banta. Now, ito, hindi ho nila inaakala ang magiging stand nito ni Trump. Kasi sabi nila dati, oras nang bumaba na itong matandang ulyaning si Joe Biden, at si Trump na yung maupo dyan, yari na si PBBM. Mawawala na yung EDCA. Hindi ho po pwedeng mangyari ang ganun. Sabi ko nga sa inyo, ang Amerika, ang China, pareho po silang merong higit pa sa kanilang presidente na mas nag-iisip ng kapakanan ng bayan nila. At kaya din naman, pagkakausap mo si Xi Jinping, ang alam lang sabihin nun, dalawa lang. Chichi. Sisi. Ganon, puro yes lang yata ng yes. At saka, i-escalate namin sa nakakataas. Kasi siya po ay decoration lang. Titular in nature ang presidente sa China. Okay? Charismatic ang kailangan para maging presidente. Pero pagdating doon sa desisyon, making, ulit-buro. At saka yung kanilang parlamento, ang mga nagdidesisyon talaga dyan, ang premier, ang tunay na chief executive, katumbas ng presidente ng Republican states, no? Bansa, katulad ng Pilipinas. Now, sa kanilang pag-uusap na hindi na naman inaakala nila Harry Roque, sabi diyan, US President Donald Trump and Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba condemned China for provocative activities. Parang halata naman ang hamon, di ba? Ang China, ng gulo. Para syempre magagamit nila itong pang-leverage na kami ang inapin nyo. Sabi, two leaders reaffirmed their strong opposition to PRC's unlawful maritime claims, militarization of reclaimed features, and threatening and provocative activities in the South China Sea. Yan. Ang nilalaman ng kanilang joint statement. Natural, hindi po pwedeng ang Amerika ay magpabago-bago ng kanilang paninindigan. Kung yung EDCA nag-push through dito na madagdagan, hindi po yan pwedeng alisin ng susunod na presidente.
or else siya mismo aalisin mismo ng CIA yan. Oh. Kaya mismong etong si Donald Trump, kumbaga, sinusundan na lamang niya yung naiwang bakas nito ni Joe Biden. 'Di ba? Oh. Ganun pa man, walang magagawa diyan kahit na sabihin natin kaibigan niya si Xi Jinping o kaibiganin niya ito ala Duterte style, wala ho. Wala siyang magagawa pagdating sa usaping ito. Hindi bibitiwan ng Amerika yung mga naipwesto na nila rito. Mas madali pa pong mangyari, mas madali pang mangyari na yung EDCA sites, yung Typhoon missile, yung mga yan ay maibalik sa US pagpanig ng Pilipinas ang nagsalita. Kaya nga ang lakas ng loob ni PBBM sabihin 'di ba? Itigil niyo yung lahat ng ginagawa ninyong yan diyan sa amin sa South China Sea. Sa West Philippine Sea, itigil ninyo. Sigurado ko sa inyo, ibabalik kong lahat ng yan. Basta itigil nyo. Yun ang deal. Yun ang hamon ni PBBM. Pero ang US, hindi ho, mananatili at magdadagdag pa yan. At yun ang mandato dyan nito ni Donald Trump, which is favorable sa buong mundo. Kasi mapipigilan ang malakihang giyera na magiging resulta oras pong lusubin na ng China ang Taiwan. Napaka-importante kasi yan, kahit kapiranggot lang yan. Importante yan sa interest ng Amerika at ng ibang Western countries. Kung hindi lang naman kasi buraot ang China, negosyo lang talaga, wala naman silang makakaaway. Kaya lang meron din sila kasing global interest kasi na mangibabaw sila militarily. Siyempre, hindi papayagan yan na mga nasa ibabaw, di ba? Ng ruling class, kumbaga. Ito pa, sabi rito, two leaders shared views on the severe and complex security environment and expressed their determination to continuously cooperate to realize a free and open Indo-Pacific. Nako. So hindi lamang po ang pinag-uusapan nila rito, hindi lang ang South China Sea, paikot po ng Pilipinas na karagatan. Okay? Yung gilid natin mula sa ilalim ng Japan, ilalim ng Taiwan at gilid ng Pilipinas, Indonesia, Australia, hanggang Pacific Ocean papunta ng Amerika. Yan ho ang bumubuo diyan ng Indo-Pacific na gusto nila ay maging free at malaya sa kahit na sino. Hindi yung meron China na nanging espiya sa mga dumadaan. Sabi pa rito, the Philippines has condemned China's increased presence in the West Philippine Sea, the area covering the country's maritime zones in the South China Sea, and its recent deployment of Coast Guard vessels some 100 nautical miles off the Zambales province. Ito yung giant ship ng China. Nandun, bumalik na naman ng malapit diyan sa Scarborough Shoal. Tayo naman, nakikipagtigasan naman si PBBM, oras-oras ang ginagawa ng ating Coast Guard diyan, pinapaalis yan, laging china-challenge. Tama lang 'yun, maging tayong consistent kahit na hindi natin kaya silang brasuhin. Hanggat pwede pa po tayong magsalita, hanggat kaya pang daanin sa boses, samantalahin po natin, 'di ba? Kaysa tayo papalag kapag oras na ng sakitan na. Saka na tayo makipagsakitan, magpalakas muna tayo habang kaya pa natin na i-radio challenge at palayasin. 'Di ba? Dito, the two leaders shared views on the severe and complex security environment and expressed determination to continuously cooperate to realize the free and open Indo-Pacific. Nako, ibig sabihin nito, more presence nila yan. Trump and Ishiba reaffirmed their willingness to advance their multi-layered aligned cooperation among like-minded countries, including through its trilateral setup with Manila. And on top of promoting a free Indo-Pacific, the leaders said the cooperation would bring high-quality infrastructure investment in the region. Such as the deployment of open radio access network,
Okay? And US and Japan earlier pledged $8 million for open radio access network field trials, which aims to ensure a reliable and secure information and communications technology ecosystem in the country. And this month, Japan will formally sign a diplomatic notes for each non-project grant aid for an open run system at the UP. So, ibig sabihin po nitong grant, hindi po ito loan. Ito po ay free na ibinibigay magkano makalaki yung halaga niyan. Di ba? So, ito, pabor na pabor. Itong kanilang, paghaharap ni Ishiba at saka ni Donald Trump. Pabor na pabor yan sa Pilipinas. Mga kababayan, sabihin man natin, ayaw natin ng gulo. No, ayaw natin, sabi nga ni PBBM, kapag yung China at ang Amerika mag-away, bumahing lang ang isa dyan. Diba? Dali tayo. Totoo naman po yun. Pero ang tanong, meron po ba tayong magagawa? Diba? Sige nga. Wala tayong magagawa dyan. Kung ayaw natin ng gulo, the only way para maiwas natin ang ating bansa ay ilipat natin ng location ang Pilipinas. Alisin natin sa current location ang ating bansa. Hindi tayo madadamay. O tumabi tayo doon sa sa Sweden. Mag-declare tayo ng neutrality. Kaya nang hindi ho natin magagawa Nagkataong dito tayo tumubo. Nagkataon ng Pilipinas dito tumubo at nandito tayo. So ang magagawa natin dito magpalakas tayo para meron tayong pang-leverage. Kasi ang Pilipinas, bukod dyan sa Taiwan, tayo ang pinaka-gateway ng dalawang higanting bansa na yan. Ng Amerika, para pigilin ang pagkalat ng interest ng mga komunista mula sa Russian influence at nitong Chinese communist influence, papunta palabas ng Indo-Pacific. Pinipigilan nila yan. Ang China naman, gusto naman nila makalabas. Kaya para mapigilan at maipigilan ng US na humaharang, kailangan nilang makontrol ang Pilipinas. At hindi naman po yung ganong kadali. Kaya nagkakasya silang i-militarized etong mga features dyan sa South China Sea. Para kahit papaano na mayroong pwesto ang US dito sa atin, meron silang mga pangharang. Diba? Kasi kailangan din po natin mag-isip ng ganyan Hindi naman laging obra yung hindi tayo papahintulutan ng Panginoong Diyos na mangyari sa atin yan. Tandaan nyo mga kababayan, diba? Lahat ng bagay nangyayari ay may dahilan. Ipinahihintulot ng Diyos. Diba? Pero kung ipakikita natin, makita ng Panginoon na tayo talaga meron tayong pagpapahalaga dito sa ating bansa, malamang sa malamang, hindi niya ipahihintulot. Diba? Pero kung tayo, ugali ng mga Pilipino, bahala na. Bahala na kung ano madadala ng China sa atin. Wala na. Diba? Masusunod na kung ano yung gusto nila. Kaya nga, mainam po, itong halalang ito. Ang issue po dito ay ang pagiging makabayan. It is the fight between pro-Philippines and pro-China. Yan po ang maliwanag na malaking issue sa halalang ito. Ngayon pa nga lang, isipin nyo na alam po yan ng mga kandidato na nasa line-up ng bagong Pilipinas. Pero hindi nila maitanggi talaga, hindi nila matalikuran na ilabas ang pro-China narratives nila. Bakit? Malamang bayad ang mga yan. Di ba? Bayad ang mga yan ng China para kumandidato. Like Tito Soto, isipin mo lang, katanda-tanda na. Ang sabi niya noon, after ng eleksyon itong 2022, mamamahinga na siya mula sa politika. Kaya nga nagkagulatan si Tito Soto, nag-file ng COC. Di ba? Kulang pa ba? Kulang pa ba? Ang kinita ninyo na
daan-daang libong piso buwan-buwan sa sahod at mga allowances ng ilang taon. Oh, alright. So